Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Muli po saan man tayo naroon sa amang panig ng daigdig ngayon, patuloy po nating pakinggan ang mensahe ng Diyos mula sa kanyang banal na salita. Kung ating pong naalala, sa loob po ng mahigit dalawang taon ay napakarami pong pangyayaring naganap sa iba't ibang panig ng daigdig na naging dahilan ng mga trahedya, man-made and natural calamities na naganap at lalong-lalo na ang naging epekto ng kalunos-lunos na pandemic na ating naranasan. At maraming tao po ang nag-iisip, nagtataka at nagtatanong na bakit nga ba nangyayari ang lahat ng mga bagay nito? Paanong ang isang mabuting Diyos ay pinapahintulutan niyang maganap ang mga pangyayaring ito, lalo na hindi lamang sa mga masasamang tao, kundi gayon din sa mga quote-unquote mabubuting tao. Maaring may mga iba pang katanungan na nasa ating mga isip na hindi natin maihanap ng katugunan o kasagutan at kaunawaan sa ating puso't isipan. At dito po sa ating aralin ngayon sa aklat po ng Lucas, Luke chapter 13, verses 1 to 9, dito po ay ang Panginoong Hesus mismo nagbigay ng katuruan patungkol sa kaunawaan ng tamang pananaw sa buhay. Samahan po ninyo ako, babasahin po natin mula sa New American Standard Bible, ang Luke chapter 13, verses 1 to 9. At ito po ang sinasabi ng mga talata rito. Now on the same occasion, there were some present who reported to him about the Galilean whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. And Jesus said to them, "Do you suppose that these Galileans were greater sinners than all other Galileans because they suffered this fate? I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Or do you suppose that those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them were worse culprits than all the men who live in Jerusalem? I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish." And he began telling this parable. A man had a fig tree which had been planted in his vineyard, and he came looking for fruit on it and did not find any. And he said to the vineyard keeper, "Behold, for 3 years I have been looking for fruit on this fig tree without finding any. Cut it down. Why does it even use up the ground?" And he answered and said to him, "Let it alone, sir, for this year too, until I dig around it and put in fertilizer. And if it bears fruit next year, fine. But if not, cut it down." Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy po na pribilehyo na kami po ay magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin, Panginoon, na sa mga sandaling ito, lukuban po ninyo ng inyong kalwalatian, ang lahat po ng lugar na kinaroroonan ng iyong mga anak. Nakasama po namin ngayon, nananambahan at nakikinig. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, na ang iyong banal na salita, O Diyos, ang mensahe ito ay tumimo sa bawat puso. Maunawaan po namin na lubusan ang inyong kaparaanan, ang inyong katuruan. Maunawaan po namin ang tamang pananaw sa buhay na nais po ninyo, Panginoon, na ipagkaloob sa amin sa mga sandaling ito sa pamagitan ng inyong banal na salita. Salamat po, Panginoon. Maghari po kayo at tanging pangalan mo ang siyang maluwalhati at madakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Gaya po natin sinabi, ay dito po nagbigay ng katuruan ng Panginoon
kung paano po natin maunawaan ang tamang pananaw sa buhay. At dito sa chapter 13 ay mapapansin po natin may nangyari po dito na ibinalita sa kanya, pero para bago po natin tingnan yon, ang background po sa chapter 12, mapapansin lamang natin kung atin po nabasa ito, ay yung katuruan ng Panginoon, nagbigay siya ng pahapyaw na warning o turo kung ano magaganap sa kanyang muling pagbabalik. Pagdating po ng chapter 13, ay habang nangangaral siya, merong mga nakikinig sa kanya na nagbalita sa naganap na kung saan ay pinapatay ni Pilato ang ilang mga tao doon sa Galilee. At sinunggaban ng Panginoon ng pagkakataong ito, ang opportunity na ito upang kanyang ibahagi ang isang napakahalagang katuruan na kinakailangan hindi lamang matutunan, kundi magawa ng mga lahat ng mga tao na nakikinig sa kanya. At dito makikita po natin na may mga ninais siya na ipaliwanag. Sa pagkakataong ito, itinuro niya ang susi. Dito sa verse 1, nung sinabi yung balita na yon, ay agad-agad itinuro niya ang susi dito kung paano iahanda ng mga tao ang kanilang sarili sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. At dito, may ilang mga mahalagang bagay na ating pong makikita na mahalagang kaparaanan o susi na kanyang itinuro patungkol sa katotohanan ng buhay. Una po, katotohanan ng buhay muna at unti-unti ipapakita niya kung paano ang kaganapan ng sinasabi niyang kaparaanan ng pagpasok sa kaharian. Number 1, calamity can happen to anyone because all are human. And we are living in a sinful world that lies in the power of the evil one. Madalas po natin nagagamit po ito, yung 1 John 5:19, na kung saan ang daigdig ay pansamantalang nasa kapangyarihan ng kampo ng kadiliman. Ang mga tao makamundo po ay ginagamit ng dyablo na hindi natin namamalayan upang sirain ang buhay ng mga tao. At ang mga taong gustong sirain from all walks of life, hindi po mapipili kung sino lamang, pero lahat po sagasa. Kaya nga dito sa verse 1, ang binanggit yung mga pinapatay ni Pontius Pilate na tiga Galilee ay wala namang pili kung sino yung mga yon. At bukod pa dito, there is no perfection in any mankind structures or anything made by human hand. Ano po? Lahat ng gagawin na ginawa ng kamay ng tao, walang perfection. Because we are all imperfect. We are all sinners. Doon sa verse 4, ito po yung nangyari. Sabi po niya, or do you suppose that those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them were worse culprits than all the men who live in Jerusalem? May nangyari, may bumagsak na structure doon. Ano po? At sabi niya, ito, ibig sabihin, kahit sino pwedeng madamay. Bakit? Kasi wala naman pwedeng gawin ng kamay ng tao na perfect. Kaya po maraming mga kalamidad, maraming man-made calamities ang mga nangyayari. Kapag may gumuhong building, ay hindi po mapipili kung sino lang ang madadaganan at kung sino hindi. Kapag may bumagsak na eroplano, hindi po mapipili kung sino po nakasakay doon na mabubuhay at kung sino po mamamatay. Dahil ang punto po rito ay madadamay po kahit sino because of the imperfection of everything that is made by the human hand. Number 2, being killed or not being killed in any manner actually is not a measure of a person's righteousness or unrighteousness.
Kahit sino po, pwedeng mapatay. And only God's grace causes anyone to live. Tanging biyaya lamang ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay gumagalaw in a way that is beyond the understanding of men. At yun ay nangyayari po madalas sa ating kalagitnaan. Kaya nga madalas nagtatanong po tayo, bakit siya pa? Bakit napakaraming masamang tao? Bakit siya pa? May mga katanungan po tayong ganon. At wala tayong sapat na kaunawaan sa pagkilos ng Diyos. Because He is the sovereign God. Only God can understand everything. And everything is under the grace of God. Number 3, the bottom line concerning life and death is repentance. Ito po yung verse 3. Sabi po ng Panginoon ulit, gusto ko lamang ulitin. I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Ang kinakausap niya rito ay yung mga taong nakikinig sa kanya. Nang ibig po sabihin, hindi ito patungkol sa kung ikaw ay mabuti o masama, hindi ito ay patungkol sa kung sino ka man, kundi ito ay patungkol sa katotohanan na ang lahat ng tao ay mauuwi sa kapahamakan ng kanilang buhay, kapahamakang walang hanggan, maliban na sila ay magsisi. Why? Because the main concern of God is, in this teaching na pinapakita niya, is not the temporary life, but life in His eternal kingdom. Yun ang main concern ng Panginoon. Kaya po, hindi kayang abutin ng kaunawaan ng tao or ng human reasoning ang mga nangyayari sa ating buhay. Take note, siguro po, may 3 bagay po patungkol dito na gusto maunawaan natin. Take note of these 3 things. First, letter A, the first teaching of John the Baptist. Si John the Baptist po ay dumating at nangaral, nauna siya sa Panginoong Hesus upang ihanda ang daan. At yun ay, ang kanyang unang katuruan ay patungkol sa repentance. Siguro po ay tumungo tayo ron para po maintindihan natin mabuti ang ating sinasabi. Matthew chapter 3, verses 1 and 2. Now in those days John the Baptist came, preaching in the wilderness and in Judea, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pansinin po natin, una niyang preaching, repent. Pangalawa po, Jesus Himself. Jesus began His ministry by preaching repentance. Matthew chapter 4, verse 17. From the time Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Muli, repent. Para bang ineko niya ang unang preaching ni John the Baptist. At pangatlo po na makikita natin, nung si Paul po ay nasa Athens at nakita niya ang matinding practice of idolatry sa Athens. At doon po, napansin niya mula sa pier hanggang sa pinakagitna ng bayan po ay punong-puno ng mga nakahilerang mga Diyos-Diyosan o mga ribulto. At dito po ay nangaral siya at ang pinakabuod ng kanyang preaching ay repentance. Tumungo po tayo doon. Acts chapter 17. Acts 17 verse 16 muna ang titingnan natin. Now, while Paul was waiting, ito po yung gusto niya ipakita rito, ano po? So verse 16, now while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was being provoked with him as he was observing
the city full of idols. Okay, lumipat po tayo sa verses 22 hanggang 31 para po maiksi ang ating babasahin. So Paul stood in the midst of the Areopagus and said, Men of Athens, I observe that you are very religious in all aspects. For while I was passing through and examining the object of your worship, I also found an altar with this inscription. Therefore, ituloy-tuloy po natin basahin. Therefore, what you worship in ignorance, this I proclaim to you, the God who made the world and all things in it. Since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all people life and breath and all things. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their habitation, that they would seek God, if perhaps they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us. For in him we live and move and exist, as even some of your own poets have said, for we also are his children. Being then the children of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone, an image formed by the art and thought of men. Therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent, because he has fixed a day in which he will judge the world in righteousness through a man whom he appointed, having furnished proof to all men by raising him from the dead. Ito po, ang ganda po ng paliwanag dito ni Pablo, at talaga pong hinimay niya ang problema ng mga tao sa Athens patungkol po sa Diyos-Diyosan. And again, the main point is repentance. Again, ulitin po natin, only repentance can bring life as people prepare to enter the kingdom of God. Maraming tao po ang nagkiklaim, nagsasabi na sila ay relihiyoso at hindi nila nakapapagtanto ang katotohanan that they are just equally sinners like any one of us. Lahat po tayo makasalanan. Relihiyoso ka o hindi ka relihiyoso, naniniwala ka sa Diyos o hindi ka naniniwala sa Diyos, lahat tayo ay pare-parehong makasalanan. No one is an exemption. Number 4, to illustrate the point, Jesus told a parable that if fruit does not show in one's life, judgment will come. Para po matukoy niya mabuti ang punto niya rito, ay ginamit po niyang illustration ang fig tree that requires 3 years to bear fruit. Kaya siguro maganda po na ulitin ko lamang kung basahin yun. Ulitin po natin ang verses 6 to 9. Kasi po pangalawang ano po kasi niya to, pangalawang bahagi. And he began telling this parable. A man had a fig tree which he had been planted in his vineyard, and he came looking for fruit in it and did not find any. And he said to the vineyard keeper, Behold, for 3 years I had come looking for fruit in this fig tree without finding any. Cut it down. Why does it even use up the ground? And he answered and said to him, Let it alone, sir, for this year too, until I dig around it and put in fertilizer. And if it bears fruit next year, fine. But if not, cut it down. Okay. Siguro po, napakahalaga po na maunawaan po natin yung pinakapunto ng Panginoon dito.
Kasi po yung illustration ng Panginoon dito sa mga talatang binanggit sa dito ay may kinalaman po para po maipahayag niya yung pinupunto niya doon sa verses 1 to 5 na yung judgment po, yung paghuhukom sa tao ay tsak na darating, babagsak sa mga taong walang pagsisisi. Yung no repentance and so no fruit bearing, walang bunga. Balikan po natin ang Matthew chapter 3 verses 7 to 10. Matthew chapter 3. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore, bear fruit in keeping with repentance. And do not suppose that you can say to yourselves, 'We have Abraham for our father.' For I say to you that from these stones God is able to raise up children for Abraham. The axe is already laid upon the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire." Matindi po yung pananalita ng Panginoong ito. Dito sa mga, ang kausap po niya rito ay mga religious people and religious leaders sa kanyang kapanahunan. Kaya isipin po natin na itong mga taong ito, all the while, akala nila, dahil sila relihiyoso, at dahil akala nila ay sila sa lahi ni Abraham, sila ay hindi na mahahatulan. At sila, dahil sa kanilang pagiging religious, ay acceptable na sila o katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit, ang matindi po yung pananalita ng Panginoon, masyadong matalim, masyadong masakit, brutally frank. Nung binanggit niya kung ano sila. You brood of vipers. Dinescribe niya yung spiritual condition nitong mga tao, mga angkan ng ulupong. Straightforward. Na diniretsa niya na kahit kayo ay mga kaapu-apuhan o ninuno ninyo si Abraham, hindi ibig sabihin na kayo na inyong maliligtasan ang judgment day. Maliban na kayo ay magsisi at makita ang bunga ng inyong pagsisisi. Kasi all those religiosity were all rebellious acts. That is rebellious religiosity and hypocrisy. Masakit po na salita, ngunit yun po yung gustong ipakita dito ng Panginoon. Kaya yun ang binanggit niya sa chapter 3 verses 8 to 10. Yung ating pong binasa kanina. Tumungo tayo sa Matthew 7 verses 15 to 21. Siguro po, ito pansinin natin na dinescribe ng Panginoon dito ang isang napakagandang kahulugan ng kanya sinasabi. Matthew chapter 7 verses 15 to 21. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles are they. So every good tree that bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then you will know them by their fruit. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Okay. Muli po, pansinin po nating mabuti kung papaano niya dinescribe ang katotohanan patungkol sa pagiging religious. Ngunit ang bunga ay hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ang bunga ng buhay, ang pamumuhay, there is no righteousness of God. At tingnan po natin yung contrast nito, yung kabaliktaran nito. Luke chapter 8 verse 15.
Yung kabaliktaran po nito ay ganito po ang sinasabi para po maging malinaw kung ano yung gustong ipahayag ng Panginoon. But the seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart and hold it fast and bear fruit with perseverance. Here is the contrast of what the Lord is saying. Kaya po, hindi nakangahulugan, muli pinapakita niya ang kabaliktaran, ang comparison ng totoong righteousness. Nakikita sa bunga, hindi sa panlabas na ginagawa lamang. Kaya po, yung nangyari po ito, hanggang sa ating kapanahunan ngayon, this is still the religious atmosphere in this present world that we live in. People cling on to religion, believing that through religion they can gain access to heaven. Ngunit mali po, hindi kailanman mangyayari. Marami rin ang tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos. O di kaya naman ay nanatiling walang pananampalataya sa Diyos. At ito po yung masaklap na pangyayari. Sa kabilang dako naman, marami rin tao sa ngayon ang nagkiklaim na sila ay may pananampalataya sa Diyos. But their faith are based on a man-made teaching that saan nanggaling ito? A teaching that is the compilation of an instituted religious organization under a God that they don't even really know. A God that is created by their imagination and not the God of the Bible. Yun po yung masaklap na katotohanan. Meron din silang Jesus Christ that is created by their imagination and not the Jesus Christ of the Bible. Yun po yung masaklap. Kaya po, dahil dito we have conclusions. We have two sets of conclusions here. The first conclusion ay marahil po, merong 5 mukha yung ating unang conclusion dito. The first one, in the very word of the Lord Jesus Christ, those who truly believe in Him will come to realize that they don't have righteousness of their own, but only the righteousness of God through Jesus Christ. Ito po yung hindi nakikita ng mga tao na katotohanan. Ang totoo na righteousness ay doon sa mga tao na pag sinabi po, hindi yung pansarili nilang righteousness talaga, kundi nanggagaling sa Panginoon, hindi sa kanilang mga sariling ginagawa. And we can see that in the book of Romans chapter 3, verses 21 to 23. But now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the Lord and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus for all those who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, makikita po natin, not the righteousness of man, but righteousness of God. 2 Corinthians 5, verse 21. He made him who knew no sin, to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. Okay, since we are all sinners, no amount of good works and no amount of good works and religiosity is acceptable in the eyes of God. Walang kahit sino. Ito po yung binanggit ni Isaiah sa chapter 64, Isaiah 64,
verse 6. At malinaw na malinaw po. For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like filthy garments. And all of us wither like leaf, and our iniquity is like the wind. Take away. So wala pala. Maruruming basahan lamang ang katumbas o ang kamukha ng ating mga mabubuting gawa sa mata ng Diyos. Why? Because all of these are self-righteous acts. Kaya po, pangalawa, salvation is only by grace through faith. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, that no one may boast. At pangatlo po, na mukha, genuine repentance is still God's work in the heart of man that will lead him to salvation. Hindi totoo, hindi makakaya ng tao na manumbalik sa Diyos, ma-realize niya ang kanyang kasalanan at magsisi siya kung hindi siya bibigyan, kung hindi dadaloy ang kasaganaan ng biyaya at kahabagan ng Diyos sa kanya. Because we are all dead to sin. At walang sino mang patay na kaya niyang buhayin ang sarili niya. That's the reason why Jesus Christ has to raise us up from spiritual darkness and spiritual death para po maunawaan natin ang lahat ng ito. Kaya ang punto rito, wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Okay. Number 3, even repentance. Letter C. Letter C, genuine repentance is still God's work in the heart of man that will lead him to salvation. Again, sinabi po natin ito kanina, tanging ang Panginoon ang may kakayahang magbigay sa tao ng totoong pagsisisi sa puso. Even Judas realized that he committed a grave sin against the Lord. At nagkaroon siya ng remorse. However, walang repentance. Pwede ng isang tao, alam niya na siya nagkasala, nagkamali, at alam niyang wala siyang kakayahan na ayusin ito. Ngunit hindi niya magagawa ang totoong magsisi sa kasalanan kung hindi dadaloy ang biyaya at kahabagan ng Diyos. And letter D, true repentance results to a visible change in a person's life. May pagbabago. Matthew chapter 3, verse 8. Therefore, bear fruit in keeping with repentance. Sabi ng Panginoon doon sa mga tao. Kaya kung totoo na ikaw ay nagsisi, makikita ang pagbabago sa buhay. Makikita na iyong mga ginawang mali ay tatalikuran mo at iyong tatahakin ang landas na matuwid na naayon sa kalooban ng Diyos. At hanggang sa iyong sarili ay unti-unti mamumunga ng mga mabubuting gawa na magbibigay ng kalwalatian sa Panginoon. And letter A, repentance and change in life lead to fruit bearing. The fruit of righteousness through life in Christ. Yan. Fruit bearing, ibig po sabihin bunga ng kabutihan na dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo. Hindi natin magagawa ito on our own. Nagagawa lamang ito ng mga taong may totoong relasyon kay Kristo. Nakipag-isa kay Kristo at ipinamumuhay si Kristo. John chapter 15, verses 4 and 5. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches.
He abides in me and I in him. He bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Tanging sa pamumuhay kay Kristo lamang magkakaroon ng tunay na bunga na kalugod-lugod sa mata ng Diyos. That's why, sa lahat ng mga taong totoong nakipag-isa kay Kristo at nagsisi ng kanilang mga kasalanan, unti-unti ay they will produce the fruit of the Holy Spirit that is mentioned in Galatians 5:22 and 23. The fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Lahat ng ito unti-unti ay makikita sa kanyang buhay. So, ano po yung ating gustong maunawaan po rito? After summing up all these things, ito po yung ating matutuklasan. We have here two conclusions. Ano mauunawaan po natin. Una po siguro na ating mauunawaan dito, if there is no visible change in the person, like the fig tree, ano po mangyayari? Like the fig tree without fruit, he will be judged. But those who are in Christ Jesus, there is no more judgment. Wala na, sapagkat sila ay nakay Kristo. Romans 8 verse 1. Therefore, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. And also John chapter 5, verse 24. Truly, truly I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death to life. Okay. Magandang maunawaan po nating mabuti ang katotohanan ito sapagkat ang Panginoong Hesus po mismo ay ipinaunawa po niya sa atin na kung totoong nauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos at ang sacrificial death ni Jesus Christ sa krus. Ito po ang talagang magaganap sa atin. Lahat po tayo, we are all called to repent from all our self-righteous acts. From ignoring the incomparable love of God when Jesus Christ offered His blood for our sins. Kung inu-ignore po natin yun, marami po kasi ang ganito. Kung ito po ay ating ginawa, if we ignore this, actually, people who believe they are religious enough, or people who believe that they believe in Christ, and yet they ignored the death of Jesus Christ on the cross for their sins, and they keep on doing self-righteous acts. They have to repent sa ganitoong kalagayan nila. Also, if we truly understood that Jesus Christ died for us on the cross, we have to repent from ignoring His written word that gives life, the Bible, na kung saan po nagmumula ang lahat, the source of life, source of truth, source of eternal life, and source of strength and power to live a godly life. What else? Repent from rebelling against His sovereign will. We cannot insist on what we want. Kundi, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa atin? At we set aside all our self-serving will and let the will of God take over. Repent from replacing Jesus
with man-made religion and man-made images. Ito po yung pinakamabigat na kasalanan ng Israel at marahil pinakamabigat na kasalanan ng mga Pilipino. Repent from all kinds of idolatry. Repent from all kinds of life that we want to do for us, our self-ambition, our self-life, our self-esteem, lahat po ng mga bagay na inaakala natin para sa ating mga sarili lamang. Repent from living our own life the way we want. Repent from all kinds of pride. Repent from loving the world and everything that is in the world instead of loving God. Repent from all kinds of hypocrisy and lying. Even people who claim to be Christians are living in hypocrisy and lying. Yun po yung malungkot. And if we repent from all of these sins, then, ano po mangyayari? We need to surrender our lives to the sovereign authority of the Lord, and in His Lordship. Siya lamang ang Panginoon. He is both our Savior and Lord. Hindi pwedeng Savior natin siya, ngunit hindi natin siya Lord. Kung sinusunod natin ang ating sariling kaparaanan at kalooban, hindi siya Lord. Ano po dapat? Let His sovereign will take control of our entire life. Hindi na po tayo. Wala na tayo. At kapag ito'y ginawa natin, then and only then, that we can be assured of entering God's eternal kingdom. Ito po ang buhay natin ngayon. So, ang susi, repent from everything that is not acceptable in the eyes of God. And make a total surrender to the sovereign power and authority of the Lord Jesus Christ in our life. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, na kami pong lahat ay binibigyan po ninyo ng pagkakataon na kami po ay makapagsisi. Aming Diyos, salamat sa iyong biyaya at kahabagan na patuloy na pinadadaloy mo sa aming mga buhay at binibigyan po ninyo kami ng kaunawaan sa aming pong mga maling mga kaisipan, maling kaparaanan ng pamumuhay, maling kaunawaan ng aming pong inaakalang pananampalataya. Aming Diyos, idinudulog po namin sa inyo ang aming mga sarili. Gayon din po, Panginoon, ang bawat isang anak mo na nakikinig ngayon. Buksan po ninyo ang puso ng bawat isa sa amin, ang puso at kaisipan. Help us to realize, Father, the points in our life wherein we've been rebelling against your will. Kung saan po kami, Panginoon, sumasalungat sa inyong kalooban at kaparaanan sa amin. Ipaunawa po niyo sa amin, Panginoon, sapagkat tanging sa iyong biyaya at kahabagan lamang na magagawa namin ang mga bagay na ito. Salamat po, O Diyos. Salamat po. At patuloy na hinihingi namin ang pagdaloy ng iyong kahabagan, Panginoon, na hindi lamang po namin ma-realize ang aming mga kasalanang ito, kundi gayon din po, Panginoon, ang mga bagay na dapat namin ginagawa, ngunit hindi po namin nagagawa. Whether intentional or unintentional, Lord God, ipaunawa mo po sa amin na ito ay aming mga kasalanan. At inyo nga po, Panginoon, hawiin ang lahat ng mga hadlang sa landas ng buhay na aming tinatahak.
Father, we ask for the power of the Holy Spirit to continually work in the lives of your people. Salamat po, Diyos. Salamat po. Muli po, Panginoon, amin pong inilalagak sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ng inyong mga anak. Ang bawat isa nakikinig ngayon, Panginoon. Father, we pray that you will touch every life, Father. And allow the Holy Spirit to work upon their lives, Lord God. Gayon din po, Panginoon, manatili po, Diyos, ang inyong pag-iingat sa kanila. Manatili po, Panginoon, ang inyong mapagpalang kamay na humahawak sa kanilang mga buhay. Ilayo sila sa lahat ng panganib, kapamakan, o kahit na anong uri ng karamdaman, at patuloy po na maghari kayo sa bawat buhay. Idinudulog po namin sa inyo, Panginoon, ang inyong mga anak, na sa ngayon, O Diyos, ay dumaranas ng anumang uri ng karamdaman, Panginoon, na inyo nga pong idadantay ang inyong mapagpalang kamay sa kanila. At ipahintulot po ninyo ang kagalingang physical, spiritual at emotional sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Salamat po. Gayon din po, Panginoon, tugunin po ninyo bawat pangangailangan ng inyong mga anak upang sila ay patuloy na maging daluyan ng iyong pagpapala at magbigay ng papurit pagsamba sa iyong pangalan. Salamat po, Ama. Akayin po inyong mga anak sa landas ng buhay na inilaan mo para sa kanila. At walang sino man sa inyong mga anak ang mahuhulog sa inyong mapagpalang kamay. Manatili po sa kanilang lakbayin, Panginoon, ang iyong kalwalatian at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nag-ahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.